At Siya. sa ating pong pangunahing balita, hindi bababa sa 21 opisyal ng pamahalaan ang stranded ngayon sa Israel matapos nga sumiklab ang panibagong gera kontra sa Iran. Ayon po sa Philippine Embassy sa Tel Aviv, 9 na mayor, 4 na vice mayor, 2 party list representatives at ilang kinatawan ng DILG ang hindi pa makakauwi dahil po sa gulo. Pinadala sila sa Israel para po sa isang sponsored tour at training ng Israeli government. Pero inabutan daw ng gulo kontra Iran kaya nagtatago sila ngayon sa mga bomb shelter. Suma total, nasa 30,000 mga Pilipino ang nasa Israel ngayon. 150 sa kanila ang gusto na rahong umuwi pero hindi pa rin maaaring ilikas dahil nga sarado ang mga paliparan. Wala ho namang naiulat na Pilipinong namatay dahil po sa airstrike ng Iran pero 7 ang sugatan, kabilang po ang isang Pinay na kritikal ang kondisyon ngayon. Tuloy naman po ang turuan ng Senado at Kamara sa kung sino nga ang nagpapatagal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay impeachment court spokesperson Attorney Reginald Tongol, imbes na mambatikos, ito na lamang daw sana ng House prosecutors ang kanilang lakas sa paghahanda para sa impeachment trial. Wala pa rin daw kasing binibigay ang prosecution na attestation para patunayang wala silang nilabag sa konstitusyon kaugnay sa impeachment case. Gayon din ang notice of appearance ng prosecutors. Pero buwelta ng prosecution, hindi sila ang cause of delay. Senado raw ang nagpapatagal sa proseso dahil sa kung ano-anong hinihingi sa kanila. Ayon sa Kamara, verified complaint lang naman ang kailangan sa impeachment pero may mga requirements daw ang Senado na wala naman sa ating konstitusyon. Tinutugunan po naman daw ng Education Department ang mga problema sa balik-eskwela. Ayon po sa DepEd, nasa higit na 113 bilyong piso ang inilaan nilang pondo para nga sa pagsasaayos ng mga classroom. Bago na rin umanong pumasok ng ahensya sa Public-Private Partnership o PPP para makapagtayo ng 105,000 mga bagong silid-aralan. Sa usapin po naman ng Wi-Fi, nakikipag-ugnayan daw ngayon ng DepEd sa DICT para nga sa internet connection sa mga eskwelahan. Kukuha rin ng DepEd ng 20,000 mga teachers at tinutugunan din ang problema sa mga batang nahuhuli sa klase o late registration. Yun pong kakulangan ng mga guro ay talaga pong meron kaming mandato sa mga regional office at sa division office na speed up ang hiring. Kasi para mapunan na yung mga eskwelahan, kulang ang mga guro. Ang summer program natin ay ginawa po natin at nakita natin marami pong changes. Maraming mga bata ang nakabasa. So ipagpapatuloy natin yun. So meron tayong remediation and intervention programs. Yan po ang tinig ni DepEd Assistant Secretary Jocelyn Andaya. Aminado naman po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na matagal nang napabayaan ang sektor ng edukasyon sa bansa. Sa ikalawang bahagi ng exclusive interview ng News 5 sa Pangulo, sinabi niyang dagdag pahirap lamang sa mga magulang ang dagdag 2 taon sa K-12 program. Aminado rin ang Pangulo na marami pang kailangang ayusin pagdating sa sektor ng edukasyon, katulad na lamang ng kakulangan pa rin sa mga libro, guro at classrooms. Para tugunan yan, plano nga ng pamahalaan na makipagtulungan sa private sector sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Magdadagdag din daw ang DepEd ng mas marami pang guro at isa sa ilalim sila sa karagdagang mga training. Unang-una, classroom. Sipin mo, 160,000 ang kulang natin na classroom. Paano nangyari yun? Basta't pinabayaan na lang. Pinabayaan talaga ang education. That's what happened. Yan nga po ang tinig ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Tinawag po naman ni Attorney Harry Roque na fake news ang sinasabi daw po ng Department of Justice na hindi pinagbigyan ng kanyang asylum request sa the Netherlands. Giit ni Roque, hindi na raw siya nagulat na ang DOJ ay naging tagapaghatid raw ng fake news. Strike to na raw po si DOJ Secretary Boying Rimulya at tila nakuha lamang daw ang balita sa anyay usapang marites. Giit pa ni Roque, nagpunta lang daw siya sa Germany para nga sa isang event sa Filipino community doon. Nakabalik na rin daw po siya ngayon sa the Netherlands. Mga kapatid, ayon po naman sa DOJ at kay Secretary Boying Rimulya, ang pagkakaalam po ng pamahalaan, hindi pinagbigyan ng Netherlands ang asylum request ni Roque. Oras naman daw na makansila ang kanyang pasaporte ay pwede na siyang ipahuli sa Interpol para pauwiin na at harapin ang kanyang kaso sa Pilipinas.